naman ni Bato, Kerwin, para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa iyo, yung plano na idiin si Peter Lim at si Laila de Lima. Mga kabayan, ikinagulat ng publiko ang ginawang pagbubunyag sa kamera nitong si Kerwin Espinosa. Ito ay matapos niyang idawit si Senator Bato de la Rosa na di umano ay nag-utos sa kanya na idiin itong negosyante si Peter Lim at dating Senator Laila de Lima na mga protektor at supplier ng illegal na droga noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Espinosa, tinakot daw siya ni Senator Bato at binantaan na may mangyayari sa kanyang buhay at pamilya kung hindi siya susunod sa plano. Naman ni Bato, Kerwin, para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa iyo o sa pamilya mo o sa membro ng pamilya mo, sumunod ka na lang sa plano. Tapos ang tanong ako, Sir, anong plano po ba? Yung sagot ni Sir Bato, yung plano na idiin si Peter Lim at si Laila de Lima na kasali sa droga. Supplier si Peter Lim, isa sa supplier ng droga si Peter Lim dito sa Pilipinas, at si Ma'am Laila, protector sa mga iligalista sa nagbebenta ng droga. Kasunod ng ginawang pagsisiwalat nitong si Espinosa, agad namang sumagot ang kampo ni Senator Bato at mariin niyang pinabulaanan ang naging pahayag ni Espinosa. Paliwanag ni Bato, wala siyang direktiba kay Espinosa noong panahon na pinuntahan niya ito sa kulungan. Ang totoo daw ay kapag titext niya si Espinido, kung may nangangailangan ng pera, papadala niya ng pera, hindi daw sumasagot. Ang sinasagot daw mga Bible verses. Yun ang nakuha niya, sabi niya. So yun lang ang so kung na-satisfied ako doon sa kanyang sagot, ay umalis na ako. Yun lang, gabi na yun, nag-usap kami at wala na kaming pinag-usapan. Paano ako magkuha pa ako na idiin si Peter Lim, anong makukuha ko doon? Na mayroon ng mga investigador na may hawak sa kanya? Giit pa ni Bato, kahit na-dismiss na ang kaso ni Espinosa, nananatili pa rin itong drug lord at nagpapatakbo pa rin ng kalakaran sa illegal na droga, partikular sa kanilang lugar sa Albuera, Leyte. In the first place, he is a drug lord. Kahit na granting na dismiss yung kaso niya, still, he remains a drug lord. Alam ng mga tao yan. Kahit na nakakulong siya sa NBI, gumagana pa rin ang droga doon sa lugar niya sa Albuera. Samantala, sa isang panayam, sinabi naman ni dating Senator Laila de Lima na matagal na niyang alam na magsasabi ng katotohanan itong si Espinosa at babawiin ang lahat ng kanyang mga salaysay laban sa kanya. Alam niyo po, dati na po niya yung binawi. I'm talking about Kerwin Espinosa. Yes. Dati na po yung binawi. We were told, yung mga abogado ko ay sinabihan na dun sa isa o dalawa niyang kaso ay binawi na niya talaga yung mga sinabi niya tungkol sa akin nung nag-appear siya before the Senate hearing. I'm not sure about kung anong mga kaso yun, pero nakasama sa kanyang affidavit na sinabmit sa korte na gawa-gawa lang yung mga kwento niya tungkol sa akin. Ayon kay de Lima, hindi na niya ikinagulat ang ginawang pagbaligtad ni Espinosa dahil alam niyang isa ito sa malaking project ni dating Pangulong Duterte na idawit siya sa illegal drug trade sa Bilibid. Well, hindi na rin ako nagugulat dyan. Kasi alam ko naman na talagang napakalaking project ito ng dating Pangulo. Yung persecution sa akin, yung tinatawag ko laging conspiracy of lies. At sa paggawa nga ng conspiracy of lies na yan, ay meron si dating Pangulong Duterte ng mga tinatawag na mga chief enforcer. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba sa mga pagbubunyag at pagbaligtad nitong si Espinosa at idiin itong si Senator Bato para utusan siya na idawit itong negosyanteng si Peter Lim at dating Senator Laila de Lima na sangkot sa malawakang drug trade noong panahon ni dating Pangulong Duterte? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po
ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap sa pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom ang alleged drug lord na si Kerwin Espinosa. Si Kerwin ay anak ni Alguera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. na pinaslang habang nakadetine sa Baybay City Provincial Jail noong November 5, 2016. Nasawi ang nakatatandang Espinosa sa kasagsagan ng mga alegasyong dawit ito at anak na si Kerwin sa operasyon ng ilegal na droga sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa Quadcom hearing, itinuro ni Kerwin si Senador Ronald Bato de la Rosa na nooy hepe ng pambansang pulisya na siyang nag-utos umano sa kanyang aminin na siya ay sangkot sa illegal drug operations sa pagdinig sa Senado noong 2016 at idiin din sina dating Senador Leila de Lima, negosyanteng si Peter Lim at iba pang personalidad sa illegal drug trade. Ayon kay Kerwin, napilitan umano siyang gawin ang iniutos sa kanya dahil sa banta sa kanyang buhay at kanyang pamilya. Naman ni Bato, Kerwin, para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa iyo o sa pamilya mo o sa membro ng pamilya mo, sumunod ka na lang sa plano. Tapos ang tanong ako, Sir, anong plano po ba? Yung sagot ni Sir Bato, yung plano na idiin si Peter Lim at si Laila de Lima na kasali sa droga. Supplier si Peter Lim, isa sa supplier ng droga si Peter Lim dito sa Pilipinas, at si Ma'am Laila, protector sa mga iligalista sa nagbebenta ng droga. Naniniwala si Espinosa na tinarget ang kanyang pamilya dahil hindi umano sila kaalyado sa politika. Kaya may mensahe siya para kay Senador de la Rosa. Magbago na tayo na iwasan natin na gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika na masira ang isang tao kasi hindi kalyado natin. Apela naman ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, huwag magpasulsol sa mga nakapaligid sa kanya, lalo na tatakbo na naman ito anyang alkalde ng Davao City sa 2025 elections. Mr. Duterte, sana po i-validate niyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid na ganito, ganyan, si Fulano. I-validate nyo ng maigi para walang taong masaktan. Humingi rin ito ng paumanhin kay dating Senador de Lima. Patawarin niyo po ako na nadala sa o na uto-uto sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohanan naman. Handa po akong harapin kung ano ang plano mo sa akin po. Samantala, pinabulaanan naman ni Police Colonel Marvin Marcos ang mga aligasyon ni Espinosa kaugnay ng pagkasawi ng kanyang amang si Mayor Espinosa sa kulungan. Kabilang si Police Colonel Marcos sa police operation kung saan nasawi ang nakatatandang Espinosa dahil sa umano'y paglaban sa mga pulis. Inaakusahan din ni Espinosa si Marcos na tumanggap umano ng salapi mula sa namatay na alkalde. His statement is not true. Most of his statement na sinabi niya kanina, marami po doon hindi totoo. Yeah, alright. So, para mismo malaman natin kung paano tinanggap din naman ni dating Senadora de Lima yung apology ni self-denied drug lord Kerwin Espinosa, ay kami po ay nagpaanyaya sa kanya na samahan kami sa programa today. At makakapiling po natin siya via Zoom. Papaya! Si dating Senadora Laila de Lima. Senador, magandang hapon po. Tony and Casey po ito. Nakamute. Magandang hapon sa inyo, Casey, Carmina, and Hi. Tony, Opo. saka sa mga nanonood at nakikinig sa inyo ngayon.
Opo. Kayo po ay napapangiti po ba dahil at last meron na pong diretsahan na nagsabi na nagsinungaling lamang sila at tinuro nila kung sino ang nagpumilit sa kanilang magsinungaling. Alam niyo po, dati na po niya yung binawi. I'm talking about Kerwin Espinosa. Yes. Dati na niya po yung binawi. We were told, yung mga abogado ko ay sinabihan na dun sa isa o dalawa niyang kaso ay binawi na niya talaga yung mga sinabi niya tungkol sa akin nung nag-appear siya before the Senate hearing. Uh-huh. I'm not sure about kung anong mga kaso yun, pero nakasama sa kanyang affidavit na sinabit sa korte na gawa-gawa lang yung mga kwento niya tungkol sa akin. And then hindi rin ho yan, hindi yung first time si Kerwin, meron na hong ilan-ilan good cases naman against me na mga na-dismiss na po ngayon na ganun din. Nag-recant na rin po sila. Yung iba, kahit walang formal recantation, ay nagpasabi sa korte, nagsabit sila ng sulat sa korte na babawiin na daw nila yung kanilang testigo. So, yung mga pagdawit nila sa akin. So, hindi na ako nagugulat yan. Okay. Alam ko na po yan. At kahit sa umpisa pa lang, alam ko naman po na mga gawa-gawa lang lahat yun. Yes. At yun na, narinig ho natin na humingi ho ng tawad si Kerwin Espinosa. Dati ko na po siyang pinatawad. Dati ko na rin pong sinabi yan kasi ay nasabi na rin niya yan nung humihingi siya ng tawad. I think a few days ago, inulit na naman niya. And then, maski yung iba po, kahit hindi sila humihingi ng tawad, yung mga nag-testify din against me, na alam kong ginamit o nagpagamit din para idiin ako, pinatawag ko na po silang lahat. Pero Attorney De Meron Lima, lang po akong isang tao. Yes. No. Yes, go ahead, Casey. Oo, no, pero Yes. napatawad nyo na, nag-recant na, alam na ho natin yon, ano? Pero ngayon ho ata yung kauna-unahang pagkakataon na sinambit mismo niya ang pangalan ni Senator Ronald De La Rosa Yeah. na siya daw di umano ang nag-utos sa kanya na sabihin ang lahat ng ito. Correct. Ngayon lang ho natin narinig sa isang public statement and sworn under oath pa yung pagkakasabi niya na si dating PNP chief and now Senator Bato de la Rosa ang nag-utos sa kanya, tumakot sa kanya na idawit ako at iba pang mga personalidad. Kaya nga ho, well, hindi na rin ho ako nagugulat dyan. Kasi alam ko naman na talagang napakalaking project ito ng dating Pangulo. Yung persecution sa akin, yung tinatawag ko laging conspiracy of lies. At sa paggawa nga ng conspiracy of lies na yan, ay meron si dating Pangulong Duterte ng mga tinatawag na mga chief enforcer. At doon nga po, sa mga nagdawit naman sa akin yung mga PDLs, yung mga inmates sa Bilibid. Ang alam ko naman na chief enforcer dun sa mga testify nila, yung pagdiin sa akin, yung mga kasinungalingan nila, ay yung dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Now, itong tungkol kay Erwin Espinosa, yung narinig natin siya, na ito naman si Senator Bato, former police chief, ang parang naging chief enforcer naman para idawit ako ni Kerwin Espinosa kasi sila yung mga malalapit kay Duterte. Sila Secretary Aguirre and PNP Chief De La Rosa. So sila yung mga inutusan. Kaya napaka-plausible, napaka-credible. Tsaka may mga naririnig ko na rin po yan dati. Na malamang si Bato. Si Police Chief Bato ang pumilit sa kanila. At yung tingnan din natin, kasi nga kanina narinig ko na parang ipapatawag doon sa Quad Committee, ipapatawag daw nila uli si Colonel Espinido. Dati na pong nag-testify si Colonel Espinido. Meron na ho siya mga siniwalat. Pero yung tungkol nga dyan sa mga sinasabi ni Kerwin Espinosa, na yung may kwento siya about yung kinausap sila pareho ni Police Chief Bato, I think sa telepono si Colonel Espinido.
Siguro meron din alam yan si Colonel Espinido. May alam siya si Colonel Espinido dahil dun sa Senate hearing, natatandaan ko po, ay dinawit din ako niya ni Colonel Espinido. Meron din siyang mga sinasabi noon. Yung ako daw ay protector ni Kerwin at ako daw ay nandun sa listahan. Hindi ko na maalala yung kung tinawag niya yung blue book or pink Correct. book. Correct. Na Correct. listahan daw po yon ng mga protector ni Kerwin Espinosa at mukhang ako daw po yung number 1. So nagsinungaling din siya. So yung testimony kanina ni Kerwin na kinausap din pala siya ni Senator Bato, ni PNP Chief Bato, ay eto, nagtutugma-tugma na. So I think Quadcom should also ask Colonel Espinido about it. Anyway, nagsimula na siyang nagsiwalat ng kung ano-ano. Meron na rin ho siyang mga sinabi noon na mga mahalaga na alam niyo na yung talagang kung ano yung mga involvement ng kapulisan sa war on drugs, yung mga meron silang mga quota-quota. Yeah. So I think pakiusap ko po ito kung nakikinig si Colonel Espinido ngayong nabanggit ho yun ni Kerwin Espinosa, sabihin na rin niya ang totoo tungkol sa pagkakadawit sa akin. Kasi they did that. They testified before the Senate, supposedly under oath din yun. Pwede bang umpisahan mo, Mr. Espinosa, kung ano ba ang yung pakay? Ano ba yung motibo kung bakit nandirito ka? At ikaw ay nagbigay ng sinumpaang salaysay sa committee ito? Ako po ay humihingi, Mr. Chair, sa opening statement ko na ginawa ko kagabi. Meron ka bang opening statement? Mahaba ba yan o maiksi? Maiksi lang to, Mr. Chair. Okay, sige. Please proceed. We will allow you to read your opening statement at pagkatapos po niyan, tayo po ay magtatanong. Yes, please proceed. Salamat po. Honorable Chairperson, Honorable Members of the Quadcom, magandang araw po. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa kagalang-galang na Quadcom sa inyong imbitasyon sa akin. Nagagalak ako na mabigyan ninyo ako ng pagkakataon na makatulong sa inyong mga layunin. Kagaya ninyo po, gusto ko rin mabigyan ng kasagutan at hustisya ang mga nangyaring extrajudicial killing or EJK na nangyari noong nakaraang administrasyon. At kagaya ng marami, naging resource person ako. Ang aking ama at ang aking buong pamilya ay naging biktima ng EJK. Masakit po para sa akin, sa amin na kabulastugan po ng aking kumalas na napakaraming inosenteng buhay. Ang ama ko po ay mabuting magsilbi sa aming mahal na lungsod ng Albuera. Ngunit ang kanyang mga magandang layunin ay hindi nagkaroon at kasatuparan dahil pinatay po siya. Kami sa pamilya namin at ang buong pamilya ng Albuera ay humingi ng hustisya sa nangyari sa kanyang pagkamatay. Naging biktima siya sa EJK. Sana po sa pagpunta ko dito ay makatulong po ako na matuldukan na ang isyong EJK at mapanagot ang mga dapat managot. Matagal na po ang panahon na amin hinihintay at alam ko ang aking ama saan man siya ngayon at sumasalangit po siya, naghihintay din ng katarungan at humihingi din po ng tulong niyo. Salamat po ulit sa pagkakataong nakadalo
Sa pagtitipon na ito, naway makakamit namin at atin lahat ang katarungan at katotohanan sa napakasamang extrajudicial killings na nangyari sa ating bansa sa nakaraang administrasyon. Magandang araw po. Maraming salamat.